kabulgar! Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Mitch Maka na maghahatid ng maiinit na balita. Well, kung nagtatanong kayo kung bakit wala si Ateng, siya po ay kailangan mo na magpahinga. Ateng, pahinga ka lang dyan, get well soon. At hayaan mong ako ang maghatid sa mga kabulgara natin kung ano ang latest chika ngayong araw. Kaya naman simulan na natin to. Unahin na natin ang long-time partner na sila Kim Molina at Gerald Napoles na talaga namang itinuloy na nila sa kasalan ang kanilang matagal-tagal na ring relasyon. Parang 12 years yata, kung di ako nagkakamali, ang kanilang relasyon. Ang dalawa ay kinasal noong March 1 sa probinsya ng Bohol na dinaluhan naman ng kanilang syempre mga mahal sa buhay. At meron silang mga kaibigan na kilala rin sa showbiz. Katulad nila Alden Richard, Pepe Herrera, at saka si Nico Manalo. At sa mga girls naman, nandyan si Miss Kakay Bautista, Yasi Pressman, at saka si Miss Dimples Romana. O, sangka pa, di ba? Bongga talaga. Ang nakakatuwa lang sa mag-asawa na to, uy, hindi na sila jowable, asawable na sila, di ba? Kita mo nga naman. Asawable na sila for kanilang haharapin ngayon, di ba? So, marami rin doon. Nando si Kuya Kim Atienza, na nagbigay rin ng magandang, meron sila kasing parang doon yung nagpapakilala na sila, parang nasa reception na sila. Meron silang onting acting doon na ang lumabas si Kim. Tapos, ang una niyang kasama si Alden, si Papa Alden Richard. So, nagtaka yung mga tao doon. So, sabi nila, hindi naman to yung asawa mo kanina. So, inulit, di ba? Nakita niya, nakakatawa yun eh. Tapos, ang umano naman, si Gerald nga, pero hindi si Napoles, kundi si Gerald Anderson. Talaga namang nagtawanan sa kanilang reception. At ang maganda lang dito sa mag-asawa na to is talagang pinatunayan nila na talagang sila rin talaga hanggang dulo. Akalain mo yan. Bibihira yan lalo na sa celebrity. Dahil sila ay kapwa mga artista. At hindi sila talaga natinag, talagang noon at noon pa man is nagmamahala na sila. O kita mo nga naman, ano ba yung 12 years na relasyon, Talagang congratulations sa inyo mula sa Kabulgar. At ito naman, dumako naman tayo sa ating next episode, kay Angel Locsin. Ito yung pagsuporta niya sa kanyang stepson na si Joaquin Arce na nanalo lang ng third place sa PBB CCE2, parang edition 2 na to ng collaboration na to, May mga nagsasabi kasi na parang bakit third place lang, hindi na ipinanalo, kung tutuusin is kayang-kaya na maipanalo, Hindi nila siguro ginamitan ng talagang, sabihin na natin ng kakayanan para ipanalo, 'di ba? Kusa kung ano talaga yung botohan, dumaan talaga sa ganung proseso. Kaya 'yun ang place ni Joaquin. Maraming nang hinayang, of course, dahil after 4 months na nandun siya sa bahay ni Kuya, is kinakitaan ng ibang ugali itong batang to. Ibang ugali kasi maraming humanga kay Joaquin. Imagine parang rich kid nga kung tawagin tong bata, pero marunong makipagkapwa-tao, magpakumbaba, kapwa-tao, na kinabiliban, lalo na ng kanyang mga kaedad, di ba, na mga nanonood. Kaya nga nung lumabas siya, may mga fans na tong batang to na nakakatuwa naman. Kinuwento pa ni Miss Angel sa kanyang post is, na-miss niya. Syempre, na-miss niya si Joaquin, di ba? Kaya naman, ano pa ba, di bonding time, bonding moment silang family. So, parang ang doon is, kumain pa sila ng na-miss na pagkain ni Joaquin after 4 months nga naman, syempre sa bahay ni Kuya. May mga nami-miss rin na food yung bata. So, pinagbigyan yon ni Miss Angel. Syempre, kasama na rin si Daddy Neil Arce dyan, di ba? Nakakatuwa magkwento talaga si Angel,
puring-puri niya rin talaga yung kanyang stepson, which is talaga na makakakitaan talaga yung bata na mabait. Maganda yung pagpapalaki. Sabi nga nila, maganda yung pagpapalaki ng kay Joaquin, no, ng kanyang mga tumatayong mga magulang. So, sa ngayon, parang kukunti na lang yung mga ganong attitude ng mga kabataan, lalo na pag sinabing rich kid, ano, iba yung datingan, no? Pero ito, very down to earth tong batang to. Parang pag pinasok niya yung showbiz, ay, nako, parang ako isa na ako sa magiging fanay nitong batang to ni Joaquin. Sa murang edad pa lang, kakikitaan mo na siya ng talagang lahat kaya niyang pakibagayan. Siguro, no, tinuturuan, kaya nga tinuturuan siya ng kanyang mga magulang kung paano makibagay sa mga taong yung magiging kasama niya. At parang pinaghahandaan na nila yung pagpasok ng bata sa showbiz, no, pag-aartista. Oo nga naman, may potential si Joaquin. Sayang naman, 'di ba, kung hindi niya 'to magamit, 'di ba? Let's see. Tsaka ngayon pa nga lang marami ng supporters yung bata. No, may mga fans club na nabuo si Joaquin habang nasa loob siya ng bahay ni Kuya. So, para sa akin, tingin ko lang, pwede siyang mga sumunod sa mga parang Joshua Garcia. Uy, may mga ganon, syempre naman, yung bata, malamang may ina-idol rin siya, no? Nakikita niya kung saan siya ang porte ng pag-arte, action ba yan, 'di ba? Comedy ba yan? Let's see, no, kung paanong diskarte ang gagawin ng kanyang magulang pagpapasok siya syempre sa show business, Parang nakikitaan natin tong batang to na may potential siyang maging big star, 'di ba? So, ano pa ba, Joaquin? Good luck sa iyo at congratulations sa pagkapanalo mo and good luck sa, syempre, bago mong tatahaking landas ng pag-showbiz, 'di ba? So, tingnan natin at subaybayan tong batang to. So, ano pa nga bang susunod natin? Syempre, eto sinasabi ko na nga ba may chemistry Sino pa bang tinutukoy ko? Syempre, kundi si Jillian Ward, ang isang nagagandahan ako sa mukha nitong batang to sa show business, At saka, syempre, Eman Pacquiao, 'di ba, na napapabalitang ano ba, sila na ba o ano pa bang estado ng kanilang pagiging closeness? Kasi sa huling laban ni Eman is nandoon si Jillian Ward. At talaga namang makikita mo sa mukha, sa mata ng bata na parang idol na niya si Eman Pacquiao na nandun sa ring. Ewan ko nga ba, siguro yun rin ang dahilan kung bakit nanalo si Eman. Eman, ano ba? Totoo ba yan? Imagine naman, isang Jillian Ward ang nanonood. Pampalakas ng loob, di ba? At saka, bakit ka nandun, di ba? Kung inano yung bata, Bakit nandun si Jillian Ward? Siyempre, una-una, support. Pangalawa, naniniwala siya na kayang-kaya ni Emma na ipanalo yung laban na yon, di ba? At siguro may pagkakaibigan na rin na nabubuo sa kanila. Kaya syempre nandun yung isang Jillian Ward, di ba? Ang inaano ko lang is, rin ako na parang mabilis, pero siguro hindi na lang masyado na pinakikita. Kasi close na sila. Both parties, sa side ni Eman and then sa side ni Jillian Ward. May mga pictures na sila na kasama yung mga families nung isa, tapos present rin yung isa, 'di ba? So masasabi ko na parang meron ng haba, pero tignan natin kasi masyado pa namang bata. Ay, iniisip ko nga is baka may gagawin lang yan na show. Baka mamaya is kaya pinopromote lang nila, bumubuo lang sila ng parang love team at saka mga fans club, 'di ba? Usually ganyan naman sa show business, 'di ba? Pero parang sa nakikita ko, iba yung kislap ng mata nung dalawa pagka talagang nagtitinginan na sila 'di ba? Actually, yung nanood nga si
Jillian Ward doon sa laban is parang ang nakakitaan pa ng parang ala Jinky Pacquiao daw. Yung bang very supportive, manalo-matalo is nandyan, all throughout ng laban is nandyan. So parang hindi nalalayo ang Jillian Ward na parang maging ganun din daw maging ganun din daw kay Miss Jinky Pacquiao. So let's see rin pero sa tingin nyo ba bagay sila? Kasi ako para naman sa akin, kung tutuusin kung si Eman Pacquiao ang magiging boyfriend ni Jillian, siya yung magiging unang boyfriend ni Jillian. Kasi wala naman nababalitang naging boyfriend tong bata nung simula nung nag-start siya sa show business, di ba? Marami pa silang pwedeng patunayan, pero mas maganda siguro kung magsisimula muna sila sa, syempre, love team, no? Kasi talagang may spark, no? At makikitaan sila ng talent. Siguro naman kung talent lang rin, kaya siyang turuan ni Jillian. Kasi si Jillian is talaga namang nakailang teleserye na rin naman sa GMA7. So kung medyo nalilito si Eman, meron siyang pwedeng pagtanungan kung ano nga bang mas maganda na kalalabasan kung sakaling pagpapatuloy niya ang pag-showbiz, 'di ba? At ito pa nga, mga kabulgar, merong lumabas na sa isang panayam ni Eman Bacosa Pacquiao is talagang sinabi niya doon na isa si Jillian Ward na naging dahilan ng pagkapanalo niya. Bakit? Kasi syempre, naging inspirasyon niya doon si Jillian. Kaya naman talagang ipinanalo niya ang kanyang laban nung araw na yon. Teka lang basa muna tayo ng comment. Baka may nag-comment Tingnan natin Okay, binabati ko. Ay, maraming nanonood. Ano ba yan? Isa na dito si Ating Janice. Ating Janice, get well soon Kita tayo bukas. Kita tayo bukas. Diyan ka lang muna. Edmar, maraming salamat sa panonood. Kay Shai, maraming salamat sa iyo. More powers daw, mga kabulgar. Uy, thank you. Ang sweet mo naman. Bigyan natin ng chance ang isang Jillian Ward at Emma na patunayan kung ano or saan sila, yung dadalhin ng kanilang love team, kung meron man, at kung matuloy man. Sa tingin ko, binibuild up na sila. Kasi, madalas na sila nakikitang magkasama. So, ano bang, anong purpose noon, 'di ba? Kailangan, 'di ba, sa isang production, kapag meron yatang binubuong love team, parang mas maganda kung mas madalas silang magkasama. So ito na siguro yung ibang kaya pagsama-sama pagkikita ni Jillian na kasama siya dun sa laban ni Emma nung nakaraan, 'di ba? So ano pa ba? So tingnan natin, baybayan natin ang kanilang kahihinatnan ng kanilang love team, 'di ba? So maraming salamat sa ating mga taga-suporta. Kahit wala si Ateng, talagang hindi nyo iniwan ang programa niya. Nakakatuwa naman. Maraming salamat po. Muli, ako si Mitch Maka. Huwag kalimutan na bumili ng ang dyaryo ng Bulgar. Everyday po yan. Nationwide po. Huwag kayong mag-alala. Kung nasan kayo, madaling makabili ng Bulgar. At, sorry, sa mga susunod, makikita nyo na kami sa 7-Eleven. Available na ang Bulgar. Kita nyo nga naman, talagang mabenta. Tsaka in demand talaga ang dyaryong Bulgar. Talagang madaling hanapin. Maraming salamat. Muli ako, si Mitch Maka. Magpapaalam na po ako sa programa ni Ateng. Kita-kita po tayo. And hopefully, nandito na siya sa susunod na pagkikita ng Bulgara na. Salamat po!